Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po kaming nagbabalik para maghatid sa inyo ng mga bagong balita mula sa loob at labas po ng ating bansa. At patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa channel na ito sa pamamagitan po ng inyong panonood at pag-like sa ating mga video. Well, sa episode na ito ay pag-uusapan po natin itong isang content na ginawa ng ating kapwa content creator. Tungkol daw po ito sa isang senador na di umano ay nadadawit sa issue ng mga nawawalang sabungero. Gusto ko po siyang talakayin dahil, well, ako personally, talagang na-shock sa content na ito. Alam niyo yung mga content na hindi inaasahan, out of nowhere ay may lalabas na ganong mga balita. Well, mamaya i-highlight natin yan mga kababayan. At pagkatapos po nito ay pag-uusapan din natin itong umiinit na issue sa pagitan ng Amerika at ng Russia. May bali-balita po kasi na nagpadala o nagpasugod si Donald Trump ng mga nuclear weapon malapit sa Russia. Ang tanong, anong ibig sabihin ni Trump? Bakit niya ginawa yon? Anong gusto niyang patunayan? Kasi alam nyo, napakadelikado sa global security nitong ginawa niyang hakbang . Ano ba ang nagtulak kay Trump para magpadala ng isang nuclear weapon malapit sa teritoryo ng Russia? So dyan lang po kayo at yan po ang ating tatalakayin sa ating mga susunod na balita. Alam ko po na aware na kayo na sinampahan na po ng kaso ni alias Totoy itong itinuturo niyang mastermind daw sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero noong 2021 at 2022. At ang sabi po sa balita, multiple murder at serious illegal detention ang mga kasong isinampa dyan sa mga akusadong yan sa Department of Justice. Patong-patong yan kasi mahigit 30 katao yung nagsampa ng kaso . Kabilang na po dyan, of course, si alias Totoy Patidongan, Ipinagarap na ng reklamo nga murder at serious illegal detention sa tanggapan ng DOJ ang negosyanteng si Charlie Atungang kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Dumating sa DOJ kanina mga kaanak ng ilan sa mga nawawalang sabungero para mag-ain ng reklamo. Sinabi ni Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, reklamo murder at serious illegal detention ang sinampa nilang kaso o reklamo laban kay Atungang kasama ang mga ibang saksi. Dumating mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Dala ang napakaraming dokumentong inilagay sa isang folder. Dumating din si Chief PNP, Philippine National Police Director General Nicolas Torre III, pero tumanggi na siya magbigay ng mga pahayag sa mga miyembro ng media. So ayan po ibig sabihin, hinihintay lang pala talaga ni Dondon Patidongan na makabalik sa bansa itong kanyang dalawang kapatid bago niya ipasa yung kanyang affidavit at para makapagsampa na ng kaso. Which is tama yung hinala natin noon na itong mga kapatid ni Dondon Patidongan na sina Eliakim at Jose Patidongan ang missing link sa kasong ito. At inamin naman yan ni Secretary Remulla dahil si Eliakim daw mismo ay saksi sa akto ng pagpatay sa mga biktima. Sir George po from PNC. Sir, si Eliakim Patidongan po yung kapatid po ito. Siya po ba yung sinasabi niyo before na magiging bagong witness? Yes, sure. Dalawa yan. Yung isang kapatid, andun din. Although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Eliakim naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabungero. Kaya ang tingin namin
talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, sinabi po ng legal counsel. 10 tao yung na-witness siya patay. 10. Sir, na-witness hindi siya yung mismo gumawa? Ang tingin ko, witness siya. Witness siya. Pero, just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso. At kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensyang pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa paggaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa harap niya. At marahil, kasama siya roon. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya handa po akong siwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Alam niya eh. Buti po, nakarating doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung paano binubutasan yung mga laman-laman. Nung hindi niya na tinitingnan at natatakot na siya. At bukod po dyan, nilinaw din po ni Secretary Remulla na hindi pa daw po sure yung sinabi ng PNP na walang DNA na nakuha doon sa mga na-recover sa Taal. Kasi alam nyo, marami po ang nalungkot dyan sa balitang yan. Kung matatandaan ninyo, nung isang araw, nag-announce ang spokesperson ng PNP na ang sabi is wala daw pong nakuhang DNA sample dun sa mga butong na-recover dyan sa Taal Lake. At yun daw pong mga buto na nakuha doon sa Laurel, Batangas, sa isang sementeryo doon, ay hindi nag-match doon sa mga DNA samples ng mga pamilya ng mga sabungero. So, hindi lang ang mga pamilya ng mga sabungero ang medyo nalungkot doon sa balitang yon. Maraming tao ang nalungkot actually. Pero kahapon, nirebat yan ni Secretary Remulla. Ang sabi niya, hindi na daw magsasalita uli ang PNP tungkol dyan. At yung sinabi nila na yan, hindi pa sure. Kasi nga, ang pagkuha ng DNA ay proseso. Ang pag-aaral ng DNA ay isang mahabang proseso. So, yung sinabi ng PNP na walang nakuha o hindi nag-match, ito'y hindi pa daw po final. Pakinggan ninyo si Secretary Remulla. Sinasabi po ng PNP kahapon na wala namang pag-DNA dun sa mga... wala yun. Sabi ko nga, isa process eh. Porque ba sa unang buto, wala eh. Ilang daang buto na ba nakukuha? Hindi pa eh. It's premature to say anything of that nature. They will not talk again. Hindi na sila magsasalita tungkol dyan. Sir, advice po natin or message sa families, baka kasi medyo na-discourage nila. Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya ito, hindi ko bibitawan itong kasong ito. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Well, sana nga totoo na hindi pa final yun. Kasi alam nyo, malaki ang magiging epekto nun sa credibility ni Totoy. Kapag sinabi mo na walang saysay yung mga buto na yon dahil walang DNA, so meaning, the credibility of Totoy Patidongan will remain for confirmation, di ba? Questionable pa rin yung kanyang mga sinasabi. Wala pang matibay na basihan na meron ngang yung mga bangkay ng mga sabungero itinapon nga sa Taal pag ganun. So, para makasiguro na talagang may mapapala sa mga butong yan, ang sinabi ni Secretary Remulla is humihingi na nga daw po sila ng tulong sa Japan para makakuha ng mga advanced procedure or mga advanced na kagamitan ng pag-extract at pag-aaral sa mga DNA. So, we're hoping na sana may makuhang DNA dyan sa mga buto na yan at para, alam mo yon, hindi naman masayang yung pagod ng Philippine Coast Guard at hindi panghinaan ng loob yung mga pamilya ng mga biktima, no? So, balik tayo dito sa kasong isinampa ni Patidongan laban nga dito kay Atong Ang. Actually, hindi lang siya ang nagsampa ng kaso, no? Lahat ng pamilya, 30 families ang nagsampa ng kaso dyan. Kaya patong-patong yan eh. At ang balita natin ay nasa 59 individuals po ang nakasuhan dito, mga kababayan. Napakadami. Parang sindikato talaga yung style no? At maliban po sa murder at serious illegal detention,
Kasama sa mga kasong i-file ay enforced disappearance, tapos paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, direct bribery kasi nga sinuhulan nila, graft and corruption, corruption of public officials, obstruction of justice, violation of international humanitarian law. So yan po yung mga kaso na isinampa dito sa mga akusado o mga pinangalanan ni Patidongan, At nagbigay nga po si Totoy ng ilang mga pangalan dito sa kanyang mga kinasuhan. Ito, pakinggan nyo po. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanap na mga nawawalang sabongero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, itong si kapatid niya, William Ang, lahat yan. Sino yung panlima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. So yan po yung ilan sa mga pangalan ng mga sinampahan nila ng kaso. Pero alam nyo ba mga kababayan, ang nakakagulat, itong nabasa natin sa news at narinig natin sa ilang mga content creator, na meron daw isang senador na kasama di umano sa mga pinangalanan. Disclaimer lang po ito po ay base lamang sa mga nasagap nating balita. Hindi namin sinasabi na kumpirmado ito o naniniwala kami dito. Pero kumakalat po ito ngayon at sana po ay mabigyang linaw ito sa lalong madaling panahon, hindi lang para linisin yung kanilang mga pangalan, kundi para na rin sa ikapapanatag ng mga taong naniniwala sa kanila. Ang sabi po dito sa balitang inilabas ng Daily Tribune, the filing came just as a leaked list allegedly drawn from the affidavit of whistleblower Julie Patidongan, alias Totoy, began circulating on social media. The document identifies a so-called Alpha Group, described as Pitmaster's innermost circle that allegedly dictated key decisions within the organization, including the fates of the missing sabongeros. Among those named in the list are Ang, Senator Erwin Tulfo, and Lieutenant General Jonel Estomo. Aba, ito nakakagulat. Parang hindi ko yata kayang paniwalaan ito, mga kababayan. Kasi personally, bilib ako sa serbisyong binibigay nila sa sambayan ng Pilipino, yung magkakapatid na Tulfo. Saludo ako sa kanilang pagserbisyong ginagawa sa mga maliliit na tao, yung pag-aksyon nila sa reklamo ng mga nasa laylayan. Kaya parang duda ako dito sa balitang to Pero aminado po ako na ako'y nagulat dito sa balitang ito ng Daily Tribune. Ngayon, ang sabi dito sa balitang ito, yan daw pangalan na nabanggit nila, Senator Erwin Tulfo, Lieutenant General Jonel Estomo, yan daw po ay galing sa isang nag-leak na listahan, galing dun sa affidavit ni alias Totoy. Pero ang tanong, nasaan na kaya yung listahan na yon? Kasi alam nyo, ako personal, hinanap ko yung listahan na yan sa internet Baka ako merong nagsisirculate na listahan, yung sinasabi nilang nag-leak na listahan. Hinanap ko yan online, pero wala akong makita. Kaya sana man lang, inattach ng Daily Tribune itong sinasabi nilang nag-leak daw na listahang ito, At maliban sa Daily Tribune, meron pang isang content creator, itong si Alicia, si Mima Alicia, na nagsabi na kasama nga daw itong pangalan ni Senator Tulfo dyan sa mga kinasuhan. Yun nga lang, medyo natawa ko dun sa kanyang content kasi yung source niya is galing sa TikTok. Eto, pakinggan ninyo. So guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kanina ko pa talaga ito gustong i-content kasi hindi na talaga ako mapakali. Uwing-uwi na talaga ako Nandun ako kanina sa Grand Canal. Meron lang akong ka-meeting doon. Tapos eventually, merong nag-pop up na balita na grabe, kinasuhan na daw po. Actually, totoo nga, kinasuhan na nga murder raps filed versus Atong Ang and others tag in missing sabongero. So, alam nyo naman na merong word na other tags
in missing sabongeros. Sino yung mga others na yan? Yan po yung iba't ibang grupo, kabilang na yung Alpha Group na listed po dito nga sa mga taong pumoprotekta din, mga taong involved sa pagkawala nitong mga missing sabongeros. At alam nyo ba kung kanino ako nagulat? Dito kay Erwin Tulfo. Yes, tama yung narinig ninyo. Yung kapatid ni Raffy Tulfo, yung kapatid ni Ramon Tulfo na si Erwin Tulfo ay nakasuhan allegedly dito nga po sa pagkawala ng mga missing sabongeros. So, eto, may papakita ko sa inyo kakapasok lang din to mga minamahal na balita. Sa TikTok nga, nakita ko din to Ito. The following individuals are the members of Pitmaster Alpha Group, as identified by Julie Padilla. Narinig ninyo? The following, ito yung mga ipapakitang picture, ay miyembro ng Alpha Group. So, paano ko nasabi mga minamahal na kasama si Erwin Tulfo dyan? Sa mukhang nakasuhan nga na tinatukoy doon sa balita na others, diba? Others. Sabi pa nga dito, yung others na tinutukoy ko sa inyo mga minamahal, ito, papakita ko. Murder raps filed versus Atong Ang and others tag in missing sabongeros. So, paano ko nasabi na kasama dyan si Erwin Tulfo? Ito, pakinggan ninyo. The following individuals are the members of Pitmaster Alpha Group, as identified by Julie Patadongan alias Totoy in his affidavit. Oh, si Erwin Tulfo. Yan. Naku po. Naku po. Siyempre, nandiyan din niya si Atong Ang. Ay, diba kita ninyo mga minamahal? Yan. Yan yung mga pagmumukha nila. So ngayon, sino yung mga following individuals na yan, mga minamahal? Siyempre, ang una, nangunguna dyan, si Atong Ang. So, sinundan ni Senator Erwin Tulfo, ni Lieutenant Jonel Istomo, ni Mayor Bernie Takoy, allegedly, mga minamahal, ng Matug Oblate, Mayor Vicente R.J. Mejia, former NBI official Angelito Guerra, Eric De La Rosa, Gerardo Ramos, President of Pitmaster Foundation, Congressman Sonny Lagun of Blue Blade Game Farm, Richard Dipper Perez of Santa Rosa Mega Cockpit, Arman Santos of Jade Resort Game Farm, Edwin Amo Tose, John Capintin of Baro Game Farm, Joey De La Santos of JDLS Game Farm, and Lorna D. So, yung mga pangalang binanggit ko sa inyo mga minamahal, yan po yung mga allegedly, 'di ba? Dito nga po sa mga nakasuhan sa pagkawala ng mga missing sabongeros. And alam niyo itong si Erwin Tulfo, meron ng pagdi-deny yan before. Natawa nga ako denier yarn. Pero sa matotalin, parang gusto niya din i-push to ang investigation. Baka sakaling pagtakpan ng pangalan. Pwedeng ganon, 'di ba? So, sabi dito, nung binasa ko yung balita, ito yon mga minamahal. Di pwedeng suplado pag politiko. Erwin Tulfo denies link in missing sabongeros case after photo with whistleblower brown surface. Kasi mayroong picture itong si Erwin Tulfo kasama, mga minamahal. Diba? Ang mga nawawalang sabongeros din. Nag-leak online. So, parang related itong si Erwin Tulfo dito nga po sa cockfighting. And maybe baka nalugi ba? Diba? Tanong lang po, meron bang nalugi sa inyong negosyo? Kung kaya nagkadamay-damay itong mga missing sabongeros na ito. So, sabi dito, dininay niya mga minamahal. Ito ang balita, pakita ko sa inyo. Yan o. Ano natin? Yan. Sabi dito, Senator Erwin Tulfo denied involvement in the case of missing sabongeros after photos of him with a whistleblower surface and made the rounds online. So, may picture si Erwin Tulfo sa mga missing sabongeros and meron ding picture sa whistleblower. Dito nga po kay alias Totoy, itong si Erwin Tulfo. Diba? So, ngayon, nililik
ni alias Totoy na itong si Erwin Tulfo is one of wannabe dito na, involved sa mga missing sabongeros. Pero dininay niya, mga minamahal, okay, you can deny it at all, pero kapag lumabas ang katotohanan, merong nakitang talagang malalim na ebidensya, you can deny that, diba? You can't deny that for all the times, diba? Kahit ano deny mo pag may nakita ng ebidensya, hindi mo madidinay yan kasi meron ng ebidensya. Pero alam nyo, may mga pagkakataon, mga minamahal, na, diba, hindi lang naman yan nangyayari sa pelikula. Yung talagang may kasalanan sila, dinidinay nila, pero bandang huli, napatunayan na meron talaga silang kinalaman. So, alangan naman aminin mo. Diba, nasira yung pangalan mo. Diba, mga minamahal, alangan naman aminin niya ni Erwin Tulfo. Masisira pangalan niya dyan. Siyempre, antayin niya muna kung ano yung magiging resulta. Kapag naipit, dyan na magkakaalaman. Yun ang problema. Nakuha niya sa TikTok. At hindi nga ipino sa description box kung saan galing yung TikTok na yon, kung anong link nun, di ba? Which is nakakalungkot. Kasi, yung nag-leak na document, nasa na yun? At itong TikTok na ito, TikTok lang to eh. Pero kung mapapansin ninyo, sinisira nito yung kredibilidad o yung pangalan ng isang kilalang tao sa lipunan. Although hindi natin intensyon na manira ng pangalan ng mga tao. Pero the way we create the content by using an unfounded and questionable basis, sinisira natin yung pangalan ng isang tao eh. Syempre, hindi naman lahat ng tao may matalinong panghusga sa mga bagay-bagay, ano? Marami dyan maniniwala kahit nga sa pambalot lang ng tinapa nakuha yung impormasyon. Papaniwalaan yan eh. So, kaya sana wag ganito, no? Ngayon, meron pang isang content itong kay Mario Batigas sa kanyang vlog, may nabanggit din siyang senador. Although in fairness naman kay Sir Mario, kasi hindi naman siya nagpangalan kung sinong senador yon. Yun nga lang, mapapaisip ka, di ba? Ngayon, meron akong nababasa na itong senador daw na ito, si Senator Erwin, ay di umano ka-close daw ng isang bata-bata ni Atong ang dati na si Alan Bantiles, aka Alan Brown, na isa rin sa mga nadadawit sa pagkawala ng mga sabungero, no? At ang sabi, malapit din daw si Senator Tulfo dito sa kay Alan Brown. At ang dahilan, dahil nakita sila na magkasama sa isang picture. Anong problema doon? Kapag ba nagpa-picture ka sa isang tao na wala ka namang alam na may ginagawang kalokohan, ibig bang sabihin nun kasabwat ka na niya? Hindi mo nga alam na mayroon siyang ginagawang kalokohan eh. Na-picturean lang kayo o pwedeng nagpa-picture lang sa'yo, di ba? Alam nyo, parang napaka-ridiculous naman yata na sabihin na ebidensya to. Hindi sa ipinagtatanggol ko si Senator Tulfo, pero di ba, let us be fair. Hindi basihan yon na nakita kayong magkasama sa picture ibig sabihin partners in crime na kayo. Mali yata yun. Halimbawa nito, ayan, yung picture na yan, nandyan si alias Brown. Hindi nga lang pinapakita yung kanyang mukha, no, naka-blurred. Pero nandyan din si Secretary J. Ruiz ng Presidential Communications Office. So, ibig mong sabihin, partners in crime sila? Malabo naman yata yun. So, yun nga po yung sinasabi ko parati na even during the time na nagko-content pa tayo about the Bible, sana, ang lagi kong sinasabi, every time na magsasalita tayo, dapat lagi tayong may basis. Laging may batayan. At hindi lang basta batayan, dapat credible na batayan. Hindi porket nakita mo sa TikTok, totoo na. At kung gusto mo lang i-content, ingat-ingat ka din sa pagsasalita. Huwag mong idikdik yung tao na para bang may kinalaman talaga siya, di ba? Are we going to compromise somebody's reputation para lang makakuha ng views? Mali naman yata yun. At yung sinasabi na nag-leak na document ng affidavit daw ni alias Totoy, nasan yun? Credible ba yun? Talaga bang yun yung original na affidavit? Yun ba talaga yung original content ng affidavit ni alias Totoy? Kasi ang tingin ko dyan, baka may gumawa lang ng kunwa-kunwari ang listahan na isiningit yung pangalan ng senador. Lalo pa ngayon na binabanatan si Senator Tulfo dahil sa kanyang pagbati ko sa online gaming, no?
Malay ba natin kung may isang galit sa kanya dahil gusto niyang ipatanggal ang online gaming, so dinadawit yung pangalan niya ngayon. If I can have it my way, kung akong tatanungin niyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang. Hindi na umaabot sa bahay ang sweldo. Naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. E nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Kasi yung mga ganyang bagay, naglabas ka ng litrato, naglabas ka ng TikTok, naglabas ka ng content na ang intensyon o ang resulta is nakasira ng pangalan ng ibang tao. Kahit hindi mo sabihin direkta, yun pa rin yung lalabas na purpose mo di ba? Lalo na kung puro mga negative opinion lang yung binobrot up mo, pero yung side naman ng tao hindi mo binibigyan ng emphasis. So I think that's wrong mga kababayan, especially sa mga kapwa natin vlogger. Sana ingat-ingat din sa content. Let us be credible speaker. Huwag yung basta may mai-content lang. Meron pang nagsasabi na nakahingi daw ng tulong si Erwin Tulfo sa pitmaster nung sekretary pa siya ng DSWD. Kaya daw ebidensya yon yung paghingi ng tulong ni Senator Erwin Tulfo o pagtanggap ng tulong mula sa pitmaster ay ebidensya na daw yun. Para sabihin na si Erwin Tulfo kasabwat nga ni Atong Ang. Abay, parang mali naman yata yun, Ganun ba yun? Uulitin ko po, hindi po natin ipinagtatanggol sa Sir Erwin. Pero for the sake of argument, para sa, alam niyo yun, para matulungan ng tao na mag-isip ng tama, kaya natin tinatapik ito. Hindi porke humingi ka ng tulong sa pitmaster, kasabot ka na ni Atong Ang. Hindi ganun. Kasi meron silang inilalabas na videos galing sa YouTube. Ayan, kung makikita ninyo, yan yung video. Pero kung mapapansin ninyo, ang title, Atong Ang, ginulat si Erwin Tulfo sa ibinigay na donasyon. O ginulat, alam nyo ba ibig sabihin ng ginulat? Pag sinabing ginulat, wala kang alam na mangyayari yon, di ba? Kaya ka nga nagulat Wala kang foreknowledge na tutulong si Atong Ang sa DSWD. Kaya nagulat si Sir Erwin. Tapos ito namang isang vlogger, sasabihin, ebidensya daw ito na si Sir Erwin ay kasabwat ni Atong Ang. Parang mali naman yata. Parang hindi tama, That's very ridiculous, And remember, during that time, Senator Erwin Tulfo is the Secretary of DSWD. So, malaking bagay yung donasyon para sa kanila. Sa Mexico nga, di ba? Sa Mexico, alam nyo ba, ang simbahang katoliko nakakatanggap ng donasyon sa mga drug lord. So, ibig ba sabihin, kasabwat sa pagbebenta ng droga ang simbahan doon? Siguro naman hindi kayo papayag kung sasabihin natin na yung simbahang katoliko dahil humihingi sila ng donasyon sa mga drug lord sa Mexico, nagbebenta na rin sila ng droga. O diba? Ganun lang yun Well, morally speaking, hindi dapat tumanggap ang simbahan ng perang galing kay Satanas. Pero ang gobyerno, sa gobyerno kasi basta legal pwede silang kumuha ng donasyon galing dun Basta legal. It is not about morality pagdating sa gobyerno. It's about legality. Lalo na kung hindi naman alam ng gobyerno na yung nagbibigay ng tulong sa kanila serial killer pala. At kung totoo man yan, na isa itong senador na ito sa mga sinampahan ng kaso, dapat hindi na magkanda-ugaga ang media ngayon sa pagbabalita, di ba? Kung totoo mang may nag-leak na dokumento na kasama ang pangalan ni Senator Tulfo, bakit hindi pinapatulan ng mainstream media yung dokumento na yon? Bakit hindi nila binabalita? Ibig sabihin, hindi maaasahan yung dokumento na yan. As mainstream media, hindi mo pwedeng ilabas yung dokumento o yung nag-leak na dokumento na yan kung totoo man yan, di ba? At eto pa, napagbintangan si Senator Tulfo na kasabwat ni Atong Ang dahil doon sa picture na kasama ni Senator itong si Alan Bantiles.
Sabi ko nga sa inyo, hindi tatayo sa korte ang picture na yan eh. Kasi pag tinanong mo naman si Bantiles kung kasabwat si Senator Tulfo, ang sagot niya, hindi. Si Bantiles na mismo ang nagsabi na hindi kasabwat itong senator na to. Walang kinalaman yung tao na yun na ganyan kasama namin sa party. Lalo na sila G. Ruiz, sila Erwin Tulfo. Yan, walang kinalaman talaga yan sa ganyang usapan yan sa bungero na yan. At mismong si Alan Brown pa rin, na nakasama dyan sa litrato na yan, na naging dahilan ng pagdududa kay Senator, kahit yan si Alan Brown, hindi naman member ng ALPA yan eh. Wala rin daw kinalaman si Bantiles sa missing Sabongeros operations. Businessman to. Businessman yan at sabong-sabong din. Alpha member din po siya, ganon? Hindi, ano lang, businessman lang. At bukod dyan, pag tinanong mo pa si alias Totoy kung may mga senador na kasama sa Alpha Group, may sinasabi siya, oo, meron. Pero hindi naman daw, itong mga senator na to, hindi naman daw sila payag sa ginagawa ni Atong Ang. Totoy, meron kasing lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka congressman. Gawa nung itong totoo talaga na membro sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagmi-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya, kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing Sabongero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. So, they can be part of the Alpha Group, but they are not partakers of the crime. Dahil tutol daw sila sa mga patakaran nga nito ni Atong Ang. And as for Senator Erwin Tulfo, si Bantiles na mismo ang nagsabi wala siyang kinalaman sa negosyong sabong. So hindi porke kasama sa picture katulad ni Secretary J. Ruiz, kasosyo na rin sa sabong, di ba? Ganun lang yun Yan ang dapat nating maintindihan mga kababayan. Hindi porke may picture, ebidensya na yun. That's wrong, mali yun. So ayan galing na mismo yan sa witness, dun sa embedded personality. Sila mismo ang nagsasabi na walang kinalaman itong senator sa mga kalokohan ng grupo nila. So kumusta tayo? Are we going to insist? Ipagpipilitan pa rin natin na kasabwat sila? I think that's unfair. Really unfair mga kababayan. Sa mga kapwa ko vlogger, siguro saka na tayo mag-content ng ganyan na kasama si senator ganito, kasama si congressman na ganito, kapag may maayos na basis na. Maayos na basis, ibig sabihin, mismong ang mainstream media ang naglabas o mayroong credible na document na na-recover. At kung sakali man na may basis na nakuha kayo, aralin muna at mag-isip ng may talino kung dapat bang paniwalaan yung basis na yon o hindi. Okay ba yon mga kababayan? And lastly, meron daw pong na-recover na 5 bungo ng tao na nakakahon sa isang lugar dyan sa Bulacan. At ang sabi, bago pa nga daw yung kahon na ginamit na lalagyan ng mga bungong yan. At yung daw mga bungong yan, pare-parehong may butas na gawa ng bala sa kanilang noo. Ang basa ng pulisya, posible na may gustong tumulong sa kaso ng mga nawawalang sabongero by leaving these pieces of evidence somewhere na makikita ng mga tao. 5 bungo ng tao ang natagpuan sa bakanting lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Iniimbestigahan na kung may kinalaman ito sa mga nawawalang sabongero. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Natagpuan ng mga pulis ang garbage bag na ito na may lamang kahon sa bakanting lote sa Lian Road, Barangay Tungkong Mangga, sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang buksan, tumambad sa kanila ang mga bungo ng tao. Napansin po namin na yung box bago pa. Ang sabi lang po sa amin na may nag-iwan doon, may nagbagsak, tapos umalis na din po. Agad kinurdon ang lugar at sinuri ng Soko ang nasa 5 bungo. May mga butas daw ang bungo, indikasyong pinahirapan ng mga biktima. Hinala ng mga pulis. Maaari sir na na may kinalaman siya sa mga nawawalang sabongero natin. Sa ngayon sir, nakipag-ugnayan din po kami sa Soko. Yung itsura ng mga bungo sir, parang kalahati na lang
Idagdag pa riyan na sa lungsod ng San Jose del Monte ay may mga nawawalan sa bungero, gayon din sa mga bayan ng Kalumpit at Santa Maria. Sa ngayon, inimbitahan na ng San Jose del Monte Police ang mga kaanak ng missing sa bungeros. Ipinadala na rin sa headquarters ng PNP sa Camp Crame ang mga bungo para isailalim sa DNA testing at iba pang pagsusuri. Well, sana nga makatulong yan. Sana isa dyan o lahat yan ay bungo talaga ng mga sabungero, no? Sana isa lang na rin agad yan para makuhanan na ng mga DNA sample. Sabi ko nga sa inyo, ang bungo ay magandang parte ng katawan para kuhanan ng DNA dahil nandyan po yung matatag na bahagi ng katawan para ma-preserve ang DNA samples like temporal bone na malapit sa tenga at yung dentin na nasa loob ng ngipin. Alam nyo, yung mga part na yan ay talagang nape-preserve dyan ang DNA ng mga tao. So we're hoping talaga na makatulong itong mga bungong ito, lalo't sinasabi ng PNP na walang DNA sample na na-recover dun sa mga unang buto na nakuha sa Taal. Sa ibang balita naman po mga kababayan, sa ating balitang abroad, alam nyo ba na napikon po si Donald Trump sa mga pinagsasabi nitong isang kaalyado ni Russian President Vladimir Putin na si former Russian President Dmitry Medvedev. Meron kasing sinasabi itong Medvedev na talagang ikinapiko ng presidente ng Amerika eh. Ang sabi po kasi ni Donald Trump nung isang araw mga kababayan, meron na lang daw 10 araw o binibigyan niya na lang ng 10 to 12 days ang Russia para huminto sa pag-atake sa Ukraine at pumirma na sa ceasefire. Dahil kung hindi daw, haharap daw ang Russia ng mabibigat na sanctions galing sa mga Western countries. Sinabihan pa ni Trump na nakakadiri nga daw itong ginagawa ng Russia. Earlier you said that you were going to change the deadline from 50 days. Yeah, I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Russia today hit Kyiv with missiles and drones. More than 100 people, kids. I think it's Russia. I think it's disgusting what they're doing. I think it's disgusting. This is Biden's war. It's not my war. But I said if I get in, I'll try and get the thing stopped. But I think what Russia's doing is very sad. A lot of Russians are dying. So, ang Russia parang na-insulto dito. Sabi siguro ng Russia, sino ka ba? Bakit mo kami inuutusan? Kala mo kung sino kang malakas na bansa no? Sabi siguro ng Russia. Nag-post nga po itong si former Russian President Dmitry Medvedev ng isang post sa kanyang social media regarding po sa deadline na ibinigay ni Trump. Ang sabi po ni Medvedev, Trump's playing the ultimate game with Russia. 50 days or 10, he should remember 2 things. Russia isn't Israel or even Iran. Each new ultimatum is a threat and a step towards war, not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road. Sa Tagalog, wag daw itulad ni Trump ang Russia sa Israel o sa Iran na pwedeng utusan. Ang Russia daw ay isang nuclear power at hindi yan maliit na bansa tulad ng Iran at Israel. Yun daw mga ultimatum na sinasabi niya ay parang pagbabanta daw yan ng gera sa pagitan ng Russia at US. Huwag daw gumaya si Trump kay Sleepy Joe. Sino tong si Sleepy Joe? Si Joe Biden yon. Huwag daw gumaya si Trump kay Sleepy Joe o kay Joe Biden na naging padalos-dalos pero mahina naman. So yan po yung ibig sabihin nitong post ni Dmitry Medvedev. So itong Trump, nagpanting ngayon ng tenga. Ang sabi ni Donald Trump, wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng India at Russia. Kung gusto nilang magsama at magbagsakan ang mga patay na ekonomiya nila, bahala sila sa buhay nila. Kaunti lang ang negosyo natin sa India at masyado pang mataas ang kanilang mga taripa, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Ganoon din sa Russia, halos walang negosyo sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Hayaan na lang siguro natin na ganoon. At sabihin niyo sa Medvedev na yan na isa namang palpak na dating Pangulo ng Russia, na huwag niyang isipin na presidente pa rin siya, at maghinay-hinay sa mga sinasabi niya. Pumapasok na siya sa isang napakadelikadong teritoryo. So ayun kitang-kita, napikon si Trump mga kababayan.
Pati India, dinamay niya eh. Kasi nga, maganda ang relasyon ng India at Russia ngayon dyan sa kanilang organization sa BRICS. At ito pa po ang sabi ni Donald Trump, mga kababayan. Dahil sa mga mapanulsol at provokatibong sinabi ni Dmitry Medvedev na dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang Deputy Chairman ng Security Council ng Russian Federation, iniutos ko na iposisyon na ang 2 nuclear submarines sa mga strategic locations. Paghahanda yan kung sakaling ang mga irresponsableng salita ay masundan pa ng mga seryosong aksyon. Mahalaga ang bawat salita at madalas ay nagbubunga ito ng hindi inaasahang resulta. Sana ay hindi ito mauwi sa ganoong sitwasyon. Maraming salamat sa inyong atensyon sa bagay na ito. Ayan na, dahil sa salisalita na yan, posibleng lumubog ang mundo sa isa na namang digmaang pandaigdig. Naalala ko tuloy yung isang bersikulo sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng mga dakilang bagay. Narito, gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng isang maliit na apoy. Ang dila ay isang apoy. Ang dila ay isang sanglibutan ng kasamaan sa gitna ng ating mga sangkap na siyang nagpaparumi sa buong katawan at pinapaliyab ang gulong ng buhay at pinag-aalab ang impyerno. Totoo talaga yan mga kababayan kasi salita ng Diyos yan eh. At ito nga isang sample, di ba? Biruin mo sa isang post lang sa social media, nagpadala agad si Trump ng nuclear weapon malapit sa Russia. Although hindi tinukoy ni Trump eksakto kung saan niya ipinadala, nagpadala siya ng 2 nuclear capable submarines dyan nga sa teritoryo na malapit sa Russia. Kaya ingat-ingat din sa mga sinasabi, sa mga kinokontent. Isang buong gubat, tandaan nyo lagi, isang buong gubat ang pwedeng sirain ng mga salita, mga kababayan. Ito naman kasing si Medvedev, napakadaldal at napakayabang din itong taong ito eh. Nag-aas na presidente kahit hindi naman na siya presidente. Actually, ilang beses na naming nabanggit yan si Medvedev sa aming mga balita. At napansin ko na talagang napaka-provocative na mga sinasabi niya laban sa US. Hindi mo maintindihan kung may lihim ba siyang galit kay Trump o sadyang ganun lang yung bunganga niya. Oo nga, kaalyado nga siya ni Putin. Pero hindi siya ang madalas kausap ni Putin. Ang madalas kausap ni Putin ay yung presidente ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Sila ang madalas na nag-uusap. Kaya kung magsasalita si Medvedev at si Lukashenko, mas dapat paniwalaan si Lukashenko dahil yan ang madalas na nauutusan ni Putin. Wala namang sinasabi si Lukashenko na anything about Amerika or dito sa agenda ni Trump na pahintuin yung giyera ng Russia at Ukraine. Tahimik ang Belarus dyan. Pero itong hindi naman presidente na si Medvedev, siya yung putak ng putak eh. At saka ano bang masama doon? Gusto lang naman ni Trump na wag silang mag-away, di ba? Kumbaga sa dalawang nagsusuntukan, gusto lang sabihin ni Trump, "Hoy, ano kayo? Hindi pa ba kayo titigil? Hindi pa ba kayo pagod?" Kumbaga pinapatahimik lang sila dahil syempre nagkakagulo na rin sa ibang bansa. Tapos kamukat-mukat mo may magagalit. Nagagalit kahit sinasaway lang naman sila. At yung nagsasaway sa'yo ang siya ngayong inaaway mo. Napakahangal mo naman kung ganun kang klase ng tao, di ba? Sinasaway ka na wag maging magulo, nagagalit ka pa, nang aaway ka pa, gusto lang naman na tumahimik ka. At itong si Medvedev, parang mas mainit pa siya kay Putin eh. Hindi naman siya yung presidente, di ba? So, like what we said earlier, nagpadala nga po si Donald Trump ng 2 nuclear-equipped na submarine sa Russia. At tikom ngayon ang bibig ng Russia. Kahit isang salita o reaksyon, wala pong official statement na inilabas ang palasyo ng Kremlin dyan sa Moscow. Ang nag-react po ay ang stock market ng Russia. Bumagsak ng bahagya ang stock market ng Russia nung sabihin ni Trump na magpapadala siya ng nuclear weapon or nuclear submarine dyan sa Russia. So ano sila ngayon? Takot din pala sila eh. Alam niyo yung puro salita pero pag pinatulan mo naman, pag pinakitaan mo naman biglang natatameme. Sana matauhan na ang Russia. Hindi sila ang dragon sa mundo. Ang US ang dragon sa ating panahon ayon sa Biblia. Kaya huwag silang loloko-loko. Pero, meron daw pong isang member ng Russian Parliament na nag-react dito sa ginawa ni Trump, mga kababayan. Although hindi official yung kanyang statement, pero itong Russian lawmaker na ito ay isa sa mga aide daw ni Vladimir Putin.
Ang sabi nitong Viktor Vodolatsky, First Deputy Chairman ng Committee of CIS Affairs ng Russian Parliament, ang sabi niya, mas marami ang mga nuclear submarine namin na naglalayag sa karagatan ng mundo at mas makapangyarihan ang mga armas na dala ng mga ito. Kaya hinayaan na lang naming magpalutang-lutang ang dalawang bangka ni Trump na matagal na rin namang may nakatutok sa kanila. Wala kaming kailangang sagutin dahil naintindihan namin kung sino si Donald Trump. Ipinakita ng mga nakaraang buwan na pabago-bago ang isip niya halos kada 24 na oras. Kailangang magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng Russia at Amerika para naman tumahimik na ang buong mundo at matigil ang usap-usapan tungkol sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ayan so may isang Russian lawmaker na nagyabang. Ang sabi niya mas makapangyarihan naman daw ang kanilang mga armas at mas marami kontra sa US, which is alam naman nating hindi totoo yun. At matagal na rin daw nakatutok ang kanilang mga armas sa mga nagpapalutang-lutang na bangka ng Amerika sa karagatan. Tinawag pa niyang bangka yung mga submarines eh. So ito po yung klase ng mga karakter ng isang taong puro salita lang pero kulang sa gawa. Makikita mo lang silang kumikilos kapag mahina yung kalaban nila, pero kapag hinarap na sila ng kapareho nilang malakas na bansa, tiklop na. O nagmamayabang sila, bangka daw yung mga submarine ng Amerika. Mahihina daw at mas malalakas yung kanila, mas marami pa. Pero kung titingnan mo naman, ano ba nangyari sa Iran? Hindi naman kumilos ang Russia nung sumalakay ang US sa Iran. Wala silang nagawa, di ba? O nasan yung lakas nila? Bakit hindi sila nakatulong sa Iran? Kaya itong Russia, puro salita lang ito pag lumalabas na ang US eh. At maliban dyan sa member ng Russian Parliament, nag-react din po sa ginawa ni Trump itong si Medvedev. Sumagot din siya nag-react din siya Ang sabi ni Medvedev, kung sa ilang salita lang galing sa isang dating pangulo ng Russia, ay kaya nang gumawa ng malaking gulo at kaba sa kasalukuyan at sa sinasabing makapangyarihang pangulo ng Estados Unidos. Ibig sabihin nasa tama ang Russia at magpapatuloy ito sa landas na pinili nito. Ang angas, di ba? Napakayabang ni Medvedev, mga kababayan. Kahit sinong presidente na mainitin ng ulo, talagang mapapareact dito sa sinabi ni Medvedev. Lalo pa si Donald Trump. Mainipin na tao yan si Trump. Talagang gera pag pinatulan niya yan si Medvedev. Kumbaga, nagharap yung taong malakas mang asar at yung isang taong mainipin. So ano mangyayari? Gulo talaga. Well, ang sabi sa balita, nananawagan na rin naman daw ang Russia o si Vladimir Putin ng ceasefire. Yun nga lang, sabi ni Zelensky, yun daw panawagan ni Putin, grabe naman daw yung hinihinging kondisyon. Ang gusto daw ni Putin ay isuko yung kanilang capital city kung gusto daw nilang matapos na tong gera. Kung ikaw si Zelensky, gagawin mo ba yun? Teka, bakit ko isusuko yung capital city ng bansa namin? Ano kasi ni swerte? Kaya hindi rin talaga matapos-tapos tong gerang ito Kasi nga, yung hinihingi ng Russia is mga imposibleng request. Kaya itong si Zelensky, nananawagan sa Western countries na i-sanction pa ng husto ang Russia para mapilitan silang humarap sa negosasyon ng walang hinihinging kondisyon. Ngayon mga kababayan, ito ang mas matindi. Maliban sa pagpapadala ng 2 nuclear submarine malapit sa Russian territory, pinagbabantaan din ni Donald Trump lahat ng mga bansa na makikipagkalakalan sa Russia. Napaparusahan sila ng Amerika ng dagdag na buwis na pwedeng umabot hanggang 500% batay sa panukala ng ilang mga senador dyan sa Amerika kung itutuloy pa rin nila ang pakikipagkalakalan dyan sa Russia. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang bansa at nakipagkalakalan ka sa Russia, papatawan ka ng US ng napakalaking buwis kapag ikaw naman is nakipagkalakalan sa Amerika. Kaya kung ikaw ay nakikipagkalakalan sa Russia, mapipilitan ka nga talagang huminto. Kasi hindi mo naman pwedeng ipagpalit ang US sa Russia, di ba? US is the biggest trading partner ng halos lahat ng mga bansa sa mundo. So anong gusto mo? Mananatili ka sa Russia o iiwan mo yan kung ayaw mong isanction ka ng US ng mas mataas na buwis? Siyempre, iiwan mo ngayon ng Russia, mapipilitan ka. Kaya yan ang gagawin ng Amerika sa oras na matapos itong 12 days na palugit kay Putin at hindi pa rin siya humihinto ng pambobomba sa Ukraine.
At alam nyo, kapag naisakatuparan yan, numero unong tatamaan dyan yung mga bansang member ng BRICS. Especially ang China, India at saka Brazil. Malalaking bansa yan na trading partner ng Russia. So delikado ang kalakal nila sa US kapag hindi sila tumigil ng pakikipagkalakalan sa Russia pagtapos ng 12 days na tanning. At sa totoo lang, napakahirap na desisyon yan mga kababayan. Pero anong gagawin? Ang US ang dragon ng mundo. Pag nakipag-away ka dyan, nasa hukay na yung kalahating katawan ng bansa mo. Pero kung yun lang yung nakikitang paraan para matapos na tong gera, then so be it. In the first place, ginawa naman na lahat Dinaan na sa diplomasya, dinaan na sa pang-uuto kay Putin, pero wala pa rin. Ayaw pa rin nilang huminto. So I think this is the time na dapat naman sigurong daanin na sa brasuhan itong procedure na to, no? And samantala po mga kababayan, sa frontline naman tayo ng digmaan ng Russia at Ukraine. Sa pool ng Ukraine ang isang oil depot ng Russia na malapit po sa Sochi, dyan sa Black Sea. Ito po ay bahagi pa rin ng operasyon ng Ukraine para wasakin ang mga energy facilities ng Russia. Habang si Putin naman ay patuloy sa pagbomba sa mga kabahayan at sa mga civilian infrastructure sa loob ng Ukraine. Kitang-kita natin dito mga kababayan kung anong bansa yung ang gusto lang magmasaker ng mga tao. At yung bansa na ang talagang gusto is pahinain ang military capabilities ng kalaban. Ang Ukraine kasi, parang Israel yung kanilang taktika Gusto nilang pahinain ang kakayahan ng ang military capabilities ng Russia para hindi na sila makaporma, hindi na sila makagamit ng mga armas. Wala na rin silang magamit na langis. Kaya sinisira nila yung mga kagamitan at mga facilities, mga energy source ng Russia. Ang Russia, hindi iba naman ang taktika, iba naman ang ginagawa. Parang sa Iran, nakatutok sila sa mga sibilyan. Doon sila sa mga walang kalaban-laban ng mga tao. Kung mapapansin nyo, iisa yung style nila ng Russia at Iran. They are more on destroying cities, villages, civilian infrastructures. Kasi mas gusto nilang makakita ng maraming namamatay na inosenteng tao para lalong galitin at pikunin yung gobyerno ng kanilang kalaban. Kaya alam nyo kung sakali man halimbawa na magkagera ang Pilipinas at China or ang China at Taiwan, since kaalyado ng Russia at Iran itong China, baka posibleng ganyan din ang gawin ng China. Baka mag-focus din ng China sa pagpatay sa mga sibilyan kaysa sa pagsira sa mga military bases. Pag nangyari yun, we can't imagine kung ilang libo o milyong tao ang pwedeng mamatay. So I think hanggang dito na lang po ang ating pagtalakay mga kababayan. Sana po ay may mga natutunan kayong muli sa episode na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang ating ginawang pagtalakay, pwede nyo pong i-like ang ating video ito dahil napakalaking tulong ng isang like para sa aming mga content creator. Pwede nyo rin pong i-hit ang subscribe button sa baba ng video at ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga pinag-uusapan. Muli po ay maraming salamat at ingat po kayo parati.